Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tagapagtanggol ng kapuluan. At pagbantay ng ating karagatan. Nangangalaga sa kapayapaan. Naglilingkod ng buong tapang para sa bayan. Namumuno ng may dangal at katwiran. Para sa masagana. At mapayapang pamayanan. Sa dagat man, Lupa. O himpapawid. kami ay laging handang tumulong. At tumaman. Kami ang Naval Forces Southern Luzon, ang iyong bubong dagat sa Timog Katagalugan. Ngayong Sabado sa ang inyong kawal, ating tunghayan ang matagumpay na air operators at mga piling mandirigma ng 710 Special Operations Wing, mga elite warriors na sinanay para sa mga misyong nangangailangan ng tapang, disiplina at kahandaang magsakripisyo para sa bayan. Mula sa matitinding pagsasanay, mabilis na deployment hanggang sa mga operasyong nagtatanggol sa kapayapaan at seguridad ng bansa, kilalanin natin ang mga Sky Warriors na laging handang tumugon sa tawag ng tungkulin. Ang lahat ng yan sa ang inyong kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ano ang kalagayan ng ating bayan? Ano ang pulso ng sambayanan? Alamin ang mga lagang kaganapan sa bansa at ihayag ang inyong opinyon sa mga napapanahong isyu, panlipunan man o pambansa. Samahan kami tuwing alas 10 ng umaga, Lunes o Biyernes, dito lang sa programa Kumusta Pilipinas? Mga katropa, welcome po sa ating Friday edition ng Kumusta Pilipinas. Ako po ang inyong katropang Bell. At syempre, being Friday, tayo po naman ay Pacific Day. Kaya tingnan nyo naman at meron akong balita sa inyo. At dahil ako'y nagpapasalamat kay Sir June dahil ako'y binigyan ng kopya ng kanilang publication. Lahat ng gusto nating malaman tungkol sa Pacific ay nandito. Ayan, yung mga, at least yung mga balita, itong mga nakaraan. At saka syempre, alam natin, mag-celebrate sila ng 45th anniversary. So, dito rin ay makikita natin yung mga update and, of course, yung namumuno. Ayan, si General Francisco Paredes
Brigadier General Francisco Paredes pala ang talagang chairperson. Ayan. Kaya, Retired. Retired po siya, no? And ako po ay bumabati sa inyo, bumabati ako sa lahat ng mga nanonood sa atin, lalo na yung mga miyembro ng kamay-ari, lahat ng mga kamay-ari, ayan, miyembro ng Pacific at saka syempre po, lahat ng members nila. And tayo po naman ay magsama-sama dahil ngayong araw na to, Biyernes nga napakagandang magplano financially dahil I'm sure marami sa inyo tinatanong na paano ko ba gagastusin ang lahat ng aking mga resources ngayong Friday off. So wag pong lahat Anyway, nandito po ang ating namang expert. Nandito po si Sir June. Babati ka na, Sir June. Yes Good po, morning. magandang umaga po. Kumusta Pilipinas? Ito na naman tayo at pag-uusapan natin ang ating kaperahan at paano po ang tamang pag-manage ng ating finances. Of course! Financial literacy really Yes. is very valuable. Lalo na sa lahat ng mga may sweldo man o wala. Hindi ba? Lalo na siguro Yes po, opo. Lalo na yung mga pensyonado. Yes. Oo nga. Pensionado. Yes. Anyway, kasama rin natin syempre si Miss Leia, ma'am. Hello po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at syempre, welcome sa ating second session na Yes. ng Ayan. ating commandments yan, yung Ten commandments, 10 commandments ng ating financial literacy. So samahan niyo po kami, naku. Siguradong marami po tayong matututunan. Ako, personally, marami ako natututunan. Yes, ma'am. Talaga naman, kasi alam mo, ma'am, ang gusto ko lang lagi dito talaga is yung meron tayong guidance. Hindi ba sabi nga nila nasa atin naman po kung ano yung marinig sa atin dito, hindi naman ipinipilit, tama Sir June, pero mas maganda po na talagang sundin naman natin. Kasi para sa atin ding kapakanan, kung gusto natin na maging maayos yung takbo ng ating finances. Yes, at sabi nga kung hindi natin talaga ipaplan ang ang ating finances ang sabi nga po doon parang hayaan natin na ang mag-control sa atin yung pera, hindi tayo yung magko-control. Right. Oo. 'Di ba? Which is ang tama ay tayo ang mag-control. Yeah. So marami akong natututunan talaga. At excited na akong umpisahan natin. Yun na nga umpisahan na natin, Sir June. Okay. So before natin i-discuss kung ano yung second commandment, balikan muna natin ano ba yung first. Oo nga naman. Let's review. Ayan. The first commandment is No, yun? are wise. Ayun, very good. Ayan, No, RY. Okay. Kanina, papunta kami dito, sabi ni Sir Jun sa akin kaagad. Sabi niya, nag-review ka, no? At saka, alam mo na ba, actually, di ba, alam na no are wise. Tapos nagbigay ka ng mga pointers, pero sabi ko nga, alam ko na nga ba yun noon pa? Or talaga, kasi di ba meron tayo minsan mga nalalaman, pero isinasat aside natin or parang sinasa isang tabi natin. Kasi parang masyado tayong focus dun sa, yun nga yung sinasabi mo na, parang, baka ang ating income na, yung nagko-control sa atin. Kasi hindi ba, may mga ganun nga Tapos yung minsan, nawawalan na rin tayo talaga ng control. Kasi yung nagko-control na yung kung ano yung income natin. So, doon tayo nakabase. Which pala, may mga consequences. So, yun po ang ating alamin. Kasi, si Sir June, yan naman ang sasabihin natin. So, ang review po ay, Yes. what should be our wise? Yeah. So at the start of our financial independence or freedom journey is sisimulan natin what is our why. Kasi yan yung magbibigay sa atin ng lakas na ipagpatuloy yung ating laban, yung ating i-face ang challenges natin to become financially free or independent, no? So yan ang magpapaalala sa atin na kailangan nating gawin ito, kailangan nating maging pasensyoso, kailangan nating maging disiplinado para makamit natin yung ating pangarap kasi ang why natin, yan yung kaya nga tayo nagtatrabaho because of that why, di ba? Example, mga bakit? Bakit dapat kumita? Bakit dapat? Pero, sabi mo may why ka, no? Pero kung meron kang purpose, no? Or meron kang objective, no? Pero kung wala ka namang direksyon, wala ka ring patutunguhan. So, dito papasok yung ating second commandment. Which is? Make a plan. Okay. So, kung hindi lang natin mapapansin, no? In every day, in every time, no? Or every day in our lives, may mga time na gumagawa tayo ng plano na hindi lang natin namamalayan. Example, no? Nung nakaraang weekend, for sure, meron kayong mga plano, no?
O, puntahan si Mami, dalawin si Mami. Oh, yes. O di kaya mag-shopping, no? And of course, prioritize our needs. Tumingin, bakit ganon? Okay, Yes. anyway. Oo, Even gusto itong, namin. even itong kung saan tayo nandito ngayon, Yeah. no? O ano man ang Right. narating natin, that's part of a long-term plan, no? Sikat na sikat itong ginagamit nila itong terminology to, yung sinasabi nilang design thinking. No? Design. Yes. Okay. So in every kung ano ka man ngayon, ano, is a product of a design or a plan na ginawa mo noon Nainisip pa. mo, Yes. Mga plano. Oo nga naman. Mm-mm. May narinig ako, hindi ba sinasabi nga nila na if you fail to plan, tama ba? If you fail to plan, you plan to You fail. plan to fail. To Oo, fail. yun nga, no? Alam mo, Yes. totoo nga yun. Kasi, di ba, kahit na yung plano, ang plano naman, Sir June, not necessarily ay lahat nakasulat. Nandito nga sa ating mind, sabi Exactly. mo nga, design thinking. Ganon. Yes. So, marami sa atin nagsasabi, no? Gusto kong makaipon, gusto kong makabayad ng utang, gusto kong mag-invest, gusto kong maging ready sa retirement. Magaganda yung intention natin, no? So, pero hindi mangyayari ito kung wala tayong concrete or matibay na plano. No? Nandun naman, hindi masamang mangarap. Pero para sa'yo, para matupad mo ang pangarap mo, dapat may plano ka kung paano gagawin yon. So parang sa giyera, di ba? Gusto mong lusubin yung kampo ng kalaban mo, no? Hindi mo naman magagawa yan ng basta-basta. Kailangan pinaplano. Okay? Oo, hindi basta sugod ng sugod. Mhm. Oo, ang daming planong ginagawa dyan. No, at sana yung mga nakikinig po sa atin, even yung mga Scout Ranger personnel natin, nandyan po sa tapat ng 106.9 DWDP Tropang Pinoy FM sa Mindoro. Sana ay nakikinig kayo at sana ay marami po tayong mapulot na mga kaalaman ngayong umagang ito dito po sa ating palatuntunan. At maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin ngayong umagang ito. Ayan. And syempre, Jonathan Echevarria, Sia Wilson, Baldoza Basaliso. Ayan, good morning sa inyo. And, yan, confidential in military. Si Ma'am Maylena Mejia. Ayan po. Hello po sa inyo. Ayan, sige po ha. At tayo po naman ay bumabati, no, sa lahat ng mga nakatutok sa atin. And also thank you for yun po, pagpaparamdam ninyo sa ating financial literacy and management, and so at saka po kay kay Ella Mercado, and ayun na nga po ang DWDP 106.9 Tropang Pinoy FM. So good morning. Ayan, sana mga kamay-ari na ba kayo? Hindi ba? Yung mga kamay-ari ng mga sundalo dyan. And syempre, yung ating, kahit na para dun sa mga hindi kamay-ari, yung kanilang mga financial situation, sana ay maayos at sana napaplano natin. So, ipagpapatuloy natin ang ibinabahagi sa atin ng PAFCIPIC at ni Sir June. Yes. So bago ako magpatuloy, no, gusto ko lang itanong sa inyo, kayo ba ay may plano in the next 5 or 10 years? Kung Ako po, pagkakaperahan? Yes. Yes, of course ako. I'm proud to say naman, hindi naman po ako talaga nagtatago ng aking edad. But in 5.5 years, ayan, I will be retiring, Sir June. Wow. Kaya, ang gagawin ko? Kasi di ba ako, ang alam ko lang, parang kailangan magkaroon ako ng parang 5 years before retirement, 3 years before retirement, 1 year before retirement, and retirement day, and also after retirement. Kaya medyo, alam mo, medyo marami akong dapat gawin, kaya talagang para sa akin din to. Yes Okay. po. Kaya that's why po in your case, the more na kailangan nating planuhin, lalo na kay Miss Bell, 5 years na lang siya. So, dapat meron siyang long-term plan kung ano yung gagawin niya in the next 5 years. Kasi after 5 years, she will be retiring. So, syempre, mababawasan ang kanyang income, di ba? Yes, that's so, right. She should be prepared kung pag nangyari man yun, dumating na siya after 5 years, ready na siya, nakalaan na kung anong kailangan niyang gawin, no? So that's part of planning. Si Ma'am Leia kaya, Miss Leia. Ma'am Leia, ikaw. Same din ako kay Miss Bell, no? So,
para sa akin, dapat ngayon pa lang, nandun na ako sa long term na pagpaplano ko. Kasi nga, mga 10 years or 12 years na lang din ako, ganyan. Wala ka ba? Ay, ganun. Hindi halata. Oo nga, may 20-25 years Hindi ka pa halata. yan. Diba? Akala ko ano lang siya, 40... Hindi, mga 30-something. Hindi, 40... Wag mo nang banggitin. So, yun. Nakatutok na so Dahil yung kay Ma'am Bel naman kasi nakatapos na rin yung kanyang anak. So, ako naman ay malapit nang matapos. So, nandun ako sa long-term na plan na dapat this time kasama ang aking husband na nagpa-plan na kami dun sa aming retirement. That's diba? true, no? Pinaghahandaan na nga talaga rin, no? Pero Sir June, kasi syempre 'di ba yung mga iba meron silang mga plano. Dapat ba okay ba talaga magkaroon ka ng timetable? Paano pag medyo hindi mo nasusunod, kailangan mo bang magalit sa sarili mo? Kasi may plano 'di ba? Parang Or failure na ba 'yon? No. Okay. Kasi even sa military tinuturo to, no. Pag nagplano tayo and we implement that one, it's not the end of the process. Okay. Habang ini-implement natin, we always monitor, we always audit kung yung environment ba natin, kung yung requirement ba natin ay nagbabago. Kasi kung hindi nagbabago, you stick with the plan. Pero pag nagbago, kailangan mo ring baguhin. Example. Adjust. Yes, example. Dati, ang plano natin is palakasin yung ating internal force kasi nga malakas yung insurgency sa bansa. Pero nagbago ang landscape. Yeah. Parang ang kalaban wala na sa loob. Yes. Nandun na sa labas. So they have to change the plan. No? So anong kailangan natin? Hindi na more personal inland, but more air and sea assets Yes, na magagamit that's right. natin. Di ba? Modernization rin ng That's AFP, one no? example. So, dapat ba kino-consider natin na meron tayong plan, kung may plan A, may plan B? Yeah. Kasi, yun na nga, no? Ako, medyo, ako dyan na parang, pag nagplan ako, parang nandi-disappoint ako kagad. Parang gano'n. Hindi ba? May ganun nga Kasi yung sinabi ni Sir, na nagkakaroon ng pagbabago dun sa mga requirements. Actually, yung sinasabi sometimes natin... beyond our control. Yes. So, Yung sinasabi nating plan A, plan B, actually hindi sila separate, no? Yung sinasabi mong, 'di ba, may plan A ka. Yung sinasabi mong plan B, it's not a different plan. It's not a separate plan. It's a contingency plan. Pag hindi nasunod or nagbago ang environment, nagbago ang requirement, ito yung gagawin natin. okay. So we call that contingency plan. Contingency. Yes, that's part of, syempre, gusto nating ma-manage ng maayos yung plano natin na pag dumating man ang mga pagbabago, yung sakuna, biglaan, okay. Yun na nga. At saka, Meron sabi nga, tayong fallback kung anong gagawin natin. kasi Sir Jun, aminin na natin na life is very unpredictable. Diba? That's true. Tulad ng pag-iisip daw ng mga babae. Oo nga. Unpredictable, pabago-bago. So, siguro, nakita ko na lang sa sinabi mo na dapat mag-plan pa rin. Kasi, we hope for the best, pero prepare or plan for the unexpected. Yes. Yun nga Pero, and we also have to, parang analyze kung ano ba yun. Yung, di ba yung, I remember the SMART principle, no? Of course. So, dapat nakapasok din talaga. Sometimes kasi, pag hindi natin din tinitingnan yata yung plano, no? Especially on finances, kasi ang ng pera, pag sinabi, fleeting yan, hindi talaga tayo sure, no? Kasi kung minsan nakaplano na, tapos may kailangan kang biglaang pagkagastosan talaga. Exactly. Emergency, 'di ba? Yung mga emergency Yun yung funds, purpose ng ba? yun yung purpose ng contingency. And part of that is yung emergency fund, di ba? Right. Oo. Katulad sa akin naman, di ba? Nabanggit niya yung mga plano niya sa buhay. Yes. Ako parang may pagbabago nga rin sa plano ko. Oo, talaga. kasi huwag ka magre-retire agad, baka mamaya hindi, wala naman. it's a significant, it might be a significant change kasi mukhang lalaki na yung pamilya ko. Talaga! Oo, so
Malalaman natin, no? From how Malalaman many natin. kids to how many? Oo nga. Mukhang From madadagdagan. 2 to 3. So it's From 2 to 3. yeah, it's a major change in one's Progress life. yan. Yes. Yun pala yun. Kanina ang pinag-uusapan. So, yun yung mga example na mga pagbabago na pag gumawa ka ng plano, hindi siya yung parang nakatatak na sa bato. Pwede yang magbago. Depende doon sa environment, sa mga changes ng requirement mo. So, it's a good disruption of yes. plans. Kasi merong baby on the way, a baby number A disruption at the same time, a blessing. Of course, no? It's a good disruption. Kaya kasi nga, blessing siya talaga. No? But, syempre, you have, sabihin na natin mga ilang months man, at least 6 months to prepare pa for that. No? And to include another baby in the plan. Example, may plano ka na. For example, in my case, baka, this is true also with the case of others. Example, next year, may plano kayong pumunta ng somewhere to celebrate the 7th birthday of your child na medyo gagastos kayo konti. But nung nalaman mo na, uy, may susunod ng isa. So medyo magbabago yung plano mo. Kasi it's a major expense, di ba? Kasi alam niyo na, di ba? Yes, of course. Ako meron ako i-share dyan na talaga nangyari no, sa amin. Sa amin ng husband ko. Maaga akong lumandi. Ay, hindi pala. Maaga ako nag-asawa. Okay. So, nakaplan sa amin ng husband ko dati na sa ganito. Kasi may 3 kids na kami. Tapos, sabi namin, pagdating natin ng mga 45 or 50, siguro baka pwede na tayo mag-retire. Kaya 50, ganyan. Tapos, that time, 3 pa lang yung anak namin. Tapos, after 9 years, nagkaroon kami ulit ng isang child, yung aming bunso. So, sa plano namin, syempre naapektuhan yun na kailangan naming abutin ang 60 years old na magtatrabaho. Because of that. Yes. So, another 10 years para mag-work kami. Imbis na dapat yung time na yun, sabi namin, para makapag-travel, ma-enjoy pa natin yung isa't isa, di ba? So, dahil nga po meron, tama si Sir Jun, blessing pa rin yun. Yes, pero, of course. may plan naman kayo, may second plan kayo or yung contingency plan na, sige, baka pwede pa naman. 10 years pa mag-work. So, yun. After all, di ba, at least nag-earn kayo ng income, you can still save, and then siguro may dadagdag doon sa retirement pay siguro or pension na matatanggap later on, 'di ba? Kasi nagdagdag kayo ng 10 years. Yes. So, yun ganun pala yung yung pagpaplano, no. Pagpaplano natin yung nabanggit mo na smart planning talaga. Kailangan nating ina-apply din pala yun. Yes. Ayan. And Yes. And regardless of the change, kung meron ka, is it kung either positive man ito or negative, meron pa rin yung epekto sa pangkaperahan mo, no, or sa finances mo. Like say, kung magkakaroon kayong bagong member ng family, so that expense, no? Kasi rearing a child is kind of expensive. Education, diapers, gatas. Yeah, that's right. Okay. Not that we're complaining. Yes. Hindi ka nag-complain, pero that's a reality na kailangan nating i-accept. Yes. And other changes or emergency, no? Or accident, like, wag naman sana, no? Nasunugan ng bahay, o di ba? O di kaya ay pagkawala ng trabaho. Nawalan ng trabaho, yes. Or nagkaroon ng critical illness sa family. So, those are the things na kailangan nating i-consider. So, kung regardless kung positive man yan or negative man yan, hindi pa natin alam, hindi pa natin na-identify, pero meron ka nang nakalaan for that. Yun. That's for the unexpected. Exactly. Okay. Wow. So, going back to the so sa simple planning, make a plan. Okay. Yes, sa simple planning natin, itong plano na to ay sumasagot sa tanong na nasaan ka ngayon? Okay? Saan mo gustong pumunta? At paano ka makakarating doon sa gusto mong pupuntahan? So, ano yung bridge or ano yung thing na magbi-bridge sa'yo, no? In that gap na kung saan ka ngayon, saan mo gustong pumunta. Meron akong natutunan nga recently na what is or where is your center of gravity? What is your center of gravity? Yung kumbaga, yung bagay
na that will get you there. So, ito yung plano. Yes. 'Di ba? So, yun ang ating, dapat magkaroon tayo. And the how of The how. 'di ba? And the way ng pagpunta doon. Kasi, ayun nga parang inisip ko, ay dapat talaga yung sabi mo nga additional 10 years of hard work, 'di ba? Hard work talaga. Okay. Ang pagpaplano naman hindi kailangan complicated. Hindi kailangan parang thesis like or junior payback, yung ginagawa sa planning sa military, Hindi mo naman kailangan no. i-defend yan sa sarili mo. Yes, hindi mo kailangan i-defend kay general, no. Yes, that's Oo. right. Pwedeng May feasibility study. hindi Wala na, nang no. feasibility study, Hindi wala. kailangang expert ka para magsimula. So, what's a good plan? Yes. How do we make a good plan? Yes. So may chance ako, Sir June. May chance pa ako. Of course, kasi nga as nabanggit ko nga kanina, hindi natin namamalayan. Noon pa pala, nagpaplano na tayo. At hindi na namamalayan, ginagawa na natin yung nakalagay doon sa plano natin. So kahit pala simpleng house, kahit pala ako isang housewife, kahit ako ay nasa bahay lang, matututo talaga ako dito sa ating Yes. financial literacy na ito. Alam nyo mga katropa, ang simpleng plano ay mas maganda pa kaysa isang perpektong plano na hindi nasisimulan. Di ba? Oo. A simple plan na mai-implement mo is a lot better than napaka-perfect nung plan. Ako talaga namang pag may mga highlight ka ba dyan, tapos hindi mo nagagawa. Exactly. Okay. Pero merong nangyayari yun di ba? Exactly. It's a reality. So ito lang ang tandaan natin, hindi sapat ang pangarap. Kailangan may plano, may petsa, mahalaga, at may disiplina. Ayun. Ayun. Disiplina. Opo. Oo nga, disiplina. Tandaan natin yung smart na sinasabi natin, ang letter T doon ay time-bound. Meaning, dapat may timetable talaga tayo, timeline, ganyan. At saka yun na nga, dapat ang sabi ni Sir June, yung S pa lang dapat nandun na tayo, specific tayo. Specific. Oo Dahil nga specific naman. tayo doon sa ating plano na umpisahan, 'di ba? Ayan. Okay, so sa pagsisimula ng plano, kailangan muna meron kang awareness. No? So, alam mo kung anong kondisyon meron ka ngayon, no? So, know your current situation. So, magsisimula tayo, by knowing our current situation, magsisimula tayo sa simpleng financial check-up. Tingnan natin ang sarili. First, magkano ba ang monthly income ko? Okay, so alam kong si Ma'am Lea, ano yan, hindi lang income, may pension pa. May remittance. Dalawa ang income kasi may remittance. Oo. Yan ang sinasabi. Sana all. But, sana all. pero ibig sabihin naman nun siguro. Mafe-feel na naman ni Ma'am Bel na yung kanyang partner na wala. Eto na naman ako. Oo nga, hindi bale. Alam mo na, yung aking partner. Pwede daw sa AI. AI na lang. So, okay lang kahit wala kang partner. Alam mo siguro, kung wala kang partner, add a job. Add a work. Parang additional income, no? Yes. Doon na lang ako. Tapos, of course, I can consult my partner, my financial partner. That is the AI. Okay. So, aside from alamin mo yung income mo, kailangan din malaman mo magkano yung monthly expenses mo. Okay. So, that's part of financial awareness. Oo, pero Surgeon kasi talaga ganun a lot of times, and hindi lang ito sa akin, kung hindi ba, yung parang yung kung ano yung income natin, ang laki-laki nung nakikita nating expense na sometimes, you fail to plan. Kasi parang, anong gagawin ko dito? Sometimes hindi mo pakawalan or kaya sometimes sige as they come kung ano yung hindi ko na nasiset kung ano yung parang priority because nga kailangan. Parang lahat sila needs, hindi naman want. Ako din, kasi ako sa situation ni Ma'am Bel. All of us can relate to that. Pero pag wala kasi tayong gagawin, no, kahit simple step, walang mangyayari dun sa situation natin. 'Di ba? So alamin mo yung utang mo, alamin mo yung savings mo. At ito pa, napaka-importante, pag may bigla ang gasto sa pamilya ninyo, meron ka bang nakalaan? Yun. So, if that is a problem, ngayon pa lang na-identify mo, that's a critical decision that I have to make. No, na kaya ko bang sagutin itong gastusin na to kung biglaan, no? So, siguro, isama mo siya doon sa plano mo, no? Magkakaroon ka dapat ng emergency fund, no? So, isama natin doon sa plano natin. Okay. Kasi, 'di ba, upon digging with our situation, nalaman natin na ano pala tayo para tayong solvent lang na
kung ano yung kinikita natin, yun Parang lang enough din lang. yung ginagastos natin. Oo. Pero paano Sometimes nga? na kulang pa. Mm-mm. Oo, tapos, Sometimes kulang. Pero paano nga pag may accident, emergency na dumating, saan tayo pupunta? Hindi naman all the time pinapayagan tayo na mag-leverage kasi depende yan sa capacity to pay natin. Pero paano pag sagad na talaga, no? And ang fear ko dito, baka pumatol tayo sa mga loan shark o yung ano, trap. yes, yung sabi nila I don't want to be politically incorrect, no? Oo, pero yung every Wednesday daw number yan? Ano? 5-6. Okay. Number coding 5-6 every Wednesday. Right. Oo. Oo nga, So 5-6 nga pala. that's 20%, napakataas. So yung awareness ba, Sir June, ay part din ng acceptance, no? Yes. Kung aware ka na, hindi magiging kumpleto yung awareness na yan kung hindi mo sasamahan ng acceptance. Kasi baka aware Ang ka. hirap tanggapin Oo. kasi. Sabihin mo panaginip Ang hirap lang to. harapin. Oo nga Sometimes inaano mo na lang na sige mamaya na tapos kakamamaya hindi mo na and then yun nga no merong mga consequence din kasi yun no. Kaya I pala mean, importante na nakakatakot. yung discipline, yung sinabi kanina. Oo. Okay. Nakakatakot, nakaka-cause ng anxiety, but you know, 'di ba? Pag iniisip mo na talagang bakit ganito, and sometimes tinatanong mo rin yung sarili mo, bakit dumating ako sa ganito when hindi ba wala ka naman, lalo na pag wala ka namang bisyo, hindi ka umiinom, hindi ka 'di ba? Parang kung ano pa man, kung ano yung mga luho, wala naman yun, pero still yung parang situation mo ay hindi talaga kakasya kahit na anong gawin. Yung mga gano'n. And so, you resort to asking people for help o kaya maswerte kung maraming mga kamag-anak na willing, diba? Pero try to realize this one. Hindi naman yung mga kaibigan natin, mga kilala natin, hindi naman pinanganak yan na nasa silver platter, no? Also. Okay. At saka, Lahat ng mga yan may mga challenges din. Yes. Pero paano nila napagtagumpayan yung challenges na yun? Dumaan din sila sa Discipline. hirap. Oo. Siguro it's time for us to also ask them, ano bang ginawa mo? oh, right. To learn from them. Uy, eto pwede, ibig sabihin pwede natin silang maging financial partners din. Yes. Okay. At saka mahalagang tandaan natin sa requirement ng awareness at saka acceptance ng current financial condition natin na hindi natin mai-improve kung anong meron tayo ngayon na problema kung hindi natin siya na-measure. Okay. Sabi nga ni Peter Drucker, no, isang magaling na management guru, you cannot improve what you do not measure. Yeah, tama. Paano mo yun yung ma-improve? end nung smart, Yes. diba? Oo. Paano mo ma-improve yung income mo na hindi mo alam na negative ka na pala? 'Di ba? Oo. Paano ka makapag-decide na you have to improve your income? Hindi mo nga alam negative ka na pala, 'di ba? So, para malaman natin, kailangan nating balikan. Kailangan nating harapin. Oo. Yes. Yan ako. Uy, para sa mga nakatutok po sa atin ngayon dito sa Kumusta Pilipinas, we hope we are getting something talaga na at sana i-value natin po yung mga payo ni Sir John at yung mga pointers na talagang very naman sa atin, valuable talaga yan sa lahat sa atin, lalo na doon sa ating mga, even yung mga katutubo nating nakatutok ngayon sa DWDP 106.9, Tropang Pinoy FM. Ayan, so sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa istasyon, ay syempre kayo po ay aming binabati at sana ay meron din po kayong kumbaga ay makuha at magawa natin, masunod natin yung number 2 sa financial literacy commandment natin ay yung making a plan. Okay. Sige, Sir June. Okay, so tapos na tayo doon sa first part, no? Yes. So first is, balikan lang natin, know your current situation. Alamin mo kung ano yung situation mo ngayon, no? Current situation. Pangalawa, pag alam mo na, kahit mahirap mang tanggapin, no? Mahirap mang makita, mahirap mang malaman, kailangan tanggapin, no? After nyan, you set your financial goals. Ayun. Okay, so you doon na mag-a-apply, ma'am, yung SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Ayun na, Okay yun po. yung sinasabi ko kanina. Oo nga, no. Example, ma'am. Doon ka pala po. Example, ma'am. Oo. Gusto kong makaipon. Okay. Yun yung financial goal mo, no? oo. But that goal is very vague, no? And let's broad, no? let's make it smart.
Okay. Gusto kong makaipon ng 50,000 in 1 year para sa emergency fund ko. Okay? So, yun yung goal mo. Okay? Ano yung specific? Gusto mong makaipon ng 50,000. Okay? Ano yung measurable? Yeah. That figure is measurable. Nami-measure mo yan, di ba? Magkano ang isi-save ko, itatabi ko Yes. monthly. Okay. Letter A is attainable. Kaya ba? Yes. Yeah. Kaya. Kaya naman. Oo. Okay. Relevant ba siya? Yes. Of course. Relevant siya. Marami kasing unexpected. And, Balik tayo sa attainable. So, ibig sabihin, mag-iipon ako. Measurable, sabihin mo na mag-save ako, magtatabi ako ng ganito. yung... Attainable, hindi ako kakain. Mag-skip ako ng isang pwede. hindi. Or bawasan, hindi. Or kaya bawasan ko ng, hindi, i-relate natin doon na paano ba i-apply. So, sige, wag na yung hindi sa kakain. Sabihin natin, hindi ako, I want to protest. hindi ako bibili na ng binibili ko na hindi Mga naman. wants. Yung Yung mga wants. wants. Okay? Okay. Tapos, sa attainable, relevant to kasi hindi ko naman siya nagagamit. Diba? Right. Hindi ko naman, binibili ko to, tapos na ganun. Nandun lang. Nandun lang. Whether nandun ka sa bahay o wala, nandun lang siya, anong relevance Oh, na naman? yes. Ma'am Leia, yung binanggit mo kanina, part 3 na yun. Masyado kang advanced. sorry Sa goal pa lang naman. tayo. Sorry naman. Oo. Parang Yun na yung na-excite mga ako. step by step. Yes, na-excite ako Oo. kasi talaga, Sir Jun, na ako'y interesado talaga sa ating topic. Okay, balikan natin Gusto ko makaipon ng 50,000 in 1 year para sa emergency fund. Okay. Smart, yes. Very specific yun. Gusto mo makaipon ng 30,000. Measurable, yes. You can measure 30,000. That's measurable. Okay. Attainable, sa sweldo ko na 6 figures naman. Joke lang. So, kayang-kaya. Joke lang yun. Miss Bell, baka maniwala ka. Pero, Okay. diba? Okay. Attainable. Ikaw, ano yata yun? Relevant ba siya? Yes. Kasi gusto mong makaipon para meron kang pang emergency fund, 'di ba? That's part of your objective. And time bound, yes. Ang time bound nun is 1 year. Yeah. meron kang- So yun. It's a smart objective. Okay. Okay. We'll keep that in mind. Okay? Tayo, let's keep that in mind. Okay. So now, So ngayon, gagawin mo na ngayon yung action plan mo. Yun na yung Eto binanggit mo na. kanina. Yun na yung action. Yes. So kasi nga naman, halimbawa, plan without action, mananatiling plan. Halimbawa, ma'am, sige, Ma'am Leia, balikan natin. Gusto kong makaipon ng 50,000 in 1 year para meron akong emergency fund. So, ano yung action plan mo doon? So, That's dapat, number 3, Number 3 na yes, yan. dapat Okay. magsisave ako, magtatabi ako ng 5,000 sa isang buwan. Parang kulang yun. Sobra Ma'am pa. Leia. 50,000 times 10. 5 times 10. 60,000 nga siya. Tama. Okay, so mga ganon. Tama So, na. parang may buffer ako pa. O Diba? para kung halimbawa, every payday is 2,500, dapat itabi mo talaga siya. Tama. And Okay. parang ito, we have to make a conscious effort of doing it talaga, di ba? Kasi baka mamaya, ay sige, di bali, baka sa katapusan na lang ako magdodoble, magsiset aside ng 5,000. What if may biglaan talaga? Hindi mo na siya magsiset Yes. aside. So, yun na nga. Okay. Another thing that you can include in your action plan aside dun sa fixed amount na isa-save mo buwan-buwan, no? Katulad ng sinabi ni Miss Leia na 5,000 is ililista ko lahat ng mga gastos ko at i-identify ko doon ano yung wants at saka yung anong needs. Okay? I see, oo. And then from there also yung wants ko babawasan ko siguro ng say 50%. Oh, yun, pwede yun. It's Ang an laki action. agad. Or sige, let's start with smaller rate 25%. percentage, 10% or 20%. Okay, acceptable. Yes. Okay, Miss Leia. Tapos iiwas muna ako sa mga unnecessary loans. Pwede 'yon, no? Yung mga ang dami pa namang offer ngayon, mga huwan, mga ano ba 'yon? Parang sa akin, mga short-term loan Yes. lang na quick and short-term loan na nagre-range ang interest from 3.5 to 5%. Ganun ba? Medyo mataas na yun eh. Pero quick kasi siya. No? Ganun talaga ang
characteristic ng mga quick loans. Pag quick Okay. loans yan, syempre walang masyadong underwriting. Mataas ang risk, kaya mataas ang interest. Ah. Lalo na pag 5-6. Oo. No, hindi ka masyadong kilala talaga, papautangin ka lang bigla. Kaya 20% yan. Pero Oh my bawal po God. yan. Oo nga. Bawal po yan. Ako, iwasan kung pumunta sa mall. Ayan. Aha, yeah, Good. at least Good. you know what to do, no? Iwas sa mall. Ako naman hindi mahilig mag-mall, pero ayun nga, 'di ba? Yung parang kailangan nga talaga. Marami ka pa ring adjustment. Matutokso ka talaga eh. di ba? Oo. Isang kumakain ng expenses or ng budget natin is yung, alam mo yung credit card na Okay. nagbabayad ka lang ng minimum. Ayun. So, malaking kabawasan po yun. So, as much as possible, isama mo rin siguro sa action plan mo na religiously, monthly, babawasan mo ng say, Or limit 3,000 Oo, or tama. 5,000 yung utang mo sa credit card. Kung hindi Not mo just the kayang- minimum. Yes. Kung hindi mo kayang i-full. Or, at saka magbawas siguro din ng credit card. Yung mga iba kasi, pag ginanon yung wallet, tapos ang haba ng lagayan ng credit cards. no? Makaka-relate dyan si Sir Jun dati. Dati. Okay. Yung experience mo dati. Yes. Pero ngayon talaga dapat kung yung especially with another baby on the way, it helps kasi to help. Hindi, ano pa yun? To be confirmed. Okay. Okay. If confirmed. Ah, Pero ang ibig kong sabihin, pagka may ganyan kasi na credit, kasi advantage din kasi yung pagkakaroon naman nun, for yung mga sometimes unexpected o kaya yung biglaan talaga lang na kailangan mong gastusan, pwede mong gamitin yon. Pero magkaroon ka ng mga ganon, o kaya yun nga, yung mag-malling ka, syempre matitempt ka lang na pag may credit card ka. So siguro din, wag masyadong madami, no? Yung Or mga wag mo nang dalhin yung credit card. yun pa. O kaya just have one na talagang para sa home expense. Yeah. Siguro yun Another kasi. thing also, Miss Bell, kasi 'di ba the credit card company is charging say 3.5 or more. Not already not annual fee ba anymore. yan? Not anymore 3.5 per month. I think tumaas na sila nasa 4% or more. So medyo mataas 'yon. So ang mga credit card companies ngayon nag-o-offer na sila ng, alam niyo yung what they call this? Yung parang Revolving. No. You will pay that with fixed interest per month. Lower fixed interest per month. Parang staggered payment, pero hindi na siya yung hindi na siya 4.5 or 5%. Fixed na lower So all you have to do is to religiously pay it per month Regularly. hanggang mabayaran mo lahat. I forget the term meron silang balance term. transfer, tapos Installment. installment payment. payment. Oo. Pero Pero sa credit card, may gano'n na. Pero mabuti naman kahit paano. Merong ginagawa ang mga bangko to, Yes. diba? Kahit paano to ease up yung mo. Yes, burden kasi mo sa pagbabayad. kasi as a what they call this, as an employee of a financial service company, iniisip naman ng financial company yung kapakanan ng mga member. Kasi kung meron silang healthy client, healthy member, edi Right. magkakaroon din sila ng healthy parang loan. Pacific na sila. Yes. Healthy Inaalala collection. ng may-ari, Opo. Tapos balikan ko lang yung doon sa kasi ito experience ko din talaga na kung marami kang credit card, tapos may time kasi marami rin akong credit card, tapos dumating yung time na nawala lahat ng credit card, isa na lang yung natira ganyan. Tapos doon ko nakita yung importansya ng isang credit card pa din, no? Kasi nakakatulong naman siya talaga. Okay. Tapos, dumating yung time ulit na marami na akong credit card, pero natuto na ako. Ang ginawa ko po, yung meron yung tama si Sir Jun, no? Yeah. Babayaran mo na talaga siya. Oo. Parang lang siya naka-budget naman na yung pambabayad mo, Ayun. pero dahil wala pa, ginagamit mo Gagamitin muna, mo muna. ina-advance mo Okay. muna. Tapos, ang ginawa ko po pala doon, yung solution ko doon, mayroon akong card na para sa food, yung pang-grocery, tapos may credit card na para doon sa wants. Ayun, At yun hindi talaga. ko po dinadala madalas yung wants, pero Yun, yung isa ko, tama. yung sa grocery, Yes. kunwari sa Yung pang-grocery, for the home doon lang. expense, ang oo. Hindi So, mo yun yung dinadala natutunan. wants. Yung sa one. Pero Tama ba yun? Oo, pero matanong ko lang. Times na hindi ko talaga siya Yes. dinadala. Pero matanong ko lang, Miss Lay,
Meron ka mag Lazada or Shopee sa cellphone mo? Wala. Ay, very good. No? Hindi Kasi ako yun yung nagaganon. ginagawang options ng iba Oo. May... Kasi hindi nga dala nila yung credit card, edi mag Lazada or Shopee ako. Mataas kasi naman yung meron- credit line ko doon. Kasi meron, parang credit card na rin siya. Yes. Oh, I see, makes sense. Opo. Para dun sa Buti iba. na lang, Kasi wala high-tech ako na noon. ngayon eh. Oo nga naman. Actually, Lahat kasi online na. they're starting to leave yung mga plastic cards or credit card. Parang nag-transition na Nasa into on na digital. lang lahat. Online na lang. Oh, okay. Kasi nga naman, lahat. sabagay, kasi nga, yun, sana maging part of the plan din, no? Dahil, ngayon kasi, hindi ba, yung mga, nagkaroon ng mga credit card fraud, yung mga iba, Yes. nahahack, yung mga ganon. Exactly. Oo, na rin. Pero ingat Tsaka pa rin yung tayo. convenience. Kasi Right. minsan nawawala, True. naiiwan. Sa bagay, diba? kung minsan hindi mo nadadala, di ba? Pero ang phone, hindi natin kinakalimutan ng telepono. At saka Lagi pag- nating dala yan, Yes. di ba? At saka pag nakuha man yan ng iba, meron namang security features, di ba? Na hindi nila na-access basta. Ay nako, alam mo, we need to wrap up. So, bakit ang bilis, ano? Pero, Okay. kailangan na natin mag-wrap up on Sige. yung 10 commandments natin. Nasa number 2 na tayo. Eto po, to wrap things up, Sir Okay. Jun. Sige po. So, balikan po natin no, doon sa paggawa po ng plano, no? So, kailangan malaman natin kung saan tayo ngayon. Okay? And then, gumawa tayo ng SMART goal or objective kung saan tayo gustong pumunta, anong gusto nating marating. Pangatlo ay, gumawa tayo ng mga action plans. Yun yung mga SMART din na kailangan gawin para po ma-execute natin ng maayos yung ating plano. Okay? And ang kailangan lang naman dito, the goal is not perfection, no? Ang goal natin is dapat consistent tayo. That's Pag sinabi right. mong consistent, talagang gagawin natin buwan-buwan, no? Hindi pwedeng wag muna ngayong buwan na to. No. The Do not delay. Yes. The key here is hindi magwo-work ang plan mo kung wala kang consistency. No, kailangan palaging nakakabit yun sa plano yung consistency. So, hindi kailangan malaki agad ang simula. Ang mahalaga, magsisimula tayo at magpapatuloy. No? So, yun lang. Siguro, sa financial literacy, no, ito lang yung pang huling advice ko lang sa inyo, no? Hindi lang, sa financial literacy, hindi lang kasi ang usapan dito mathematics eh. Yeah. No, hindi naman kailangang accountant ka or financial whiz ka, no? Or That's right. genius, no? Ang kailangan dito, nandun yung tamang ugali or behavior mo. Okay? Minsan, alam natin ang tama. Pero hindi natin nagagawa dahil hindi malinaw ang ating why at hindi nakasulat yung ating plano. That is why yung first 2 commandments natin, importante. Know your why and make a plan. Excited na ako sa number 3, which is, pwede bang sabihin parang teaser lang, ganyan. Kasi excited na ako, of course. Oo. Saan na tayo pupunta after ng planning? Oo. Siyempre, may plano ka na, di ba? So, titingnan mo ngayon saan dumadalo yung pera. So, pupunta na tayo doon sa nitty-gritty ng finances mo. Oy, exciting yan. Okay? Sige. Okay? So, alam nyo, mga katropa, kailangan na namin paalam pero excited na ako for next Friday para naman syempre po mapag-usapan natin yung commandment number 3. Napakahalaga po talaga na magkaroon po tayo. Ito po yung aking takeaway ngayong umagang ito na napakahalaga na meron po tayong plano sapagkat yun nga pong may plano na minsan nasisira pa. Paano pa kung wala talaga tayong plano? So, Yes. let us start having a plan or doing that plan and then, yun nga, consciously execute them. Ayan po. So, thank you so much. Ma'am Lea, ikaw naman. Ayun po, same din ako nung mga nabanggit na po lahat, no, na talagang importante yun. Huwag po nating hayaan na i-control tayo ng money. Hayaan po natin na tayo ang mag-control sa ating mga finances po, ano. At sa susunod, samahan niyo po ulit kami sa talagang makabuluhang usapang ito at napapanahon. Hanggang sa susunod po ulit. Okay, ayan ako, thank you. So, Sir Jun? Yes, so sa next po natin na
programa natin, pag-uusapan natin yung pangatlo nating commandment at wag po kayong mapagod na makinig or manood po kasi dito po kayo po ay matututo talaga at kami rin po ay natututo sa mga comments ninyo, no? So, salamat po, salamat. Maraming salamat po sa pagtutok sa amin. Maraming salamat katropang Ronald Angeles, ang ating kaagapay sa technical side. At syempre nag-aanyaya po kami sa susunod na Biyernes para po sa ating Kumusta Pilipinas, Pacific Edition, ang ating financial literacy. Syempre, nais din po namin magpasalamat sa inyong lahat, lalo na sa ating 106.9 Tropang Pinoy FM. Thank you so much hanggang sa susunod. Pero abangan po sa Lunes ang isa na namang edisyon ng atin pong Kumusta Pilipinas sa ngalan po ni Major Mark Anthony Cardinoza. Ako po ang inyong katropang Bell. Bye for now, everybody. Happy weekend! Ano ang kalagayan ng ating bayan? Ano ang pulso ng sambayanan? Alamin ang mahalagang kaganapan sa bansa at ihayag ang inyong opinyon sa mga napapanahong isyu, panlipunan man o pambansa. Samahan kami tuwing alas 10 ng umaga, Lunes o Biyernes, dito lang sa programa Kumusta Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.